Okay, magandang araw po sa inyong lahat. At ano ba ang pag-uusapan natin? Okay, ito. Nagtitrending na nga itong si Jun Abines. O, sino ba si Jun Abines? Si Jun Abines po ay isang maisog leader dyan sa Cebu. At meron pong nangyari sa kanya. Ang kanyang bahay po ay pinasok raw siya ng mga pulis. At ang mga pulis po ay nagsiserve ng warrant po sa kanya. Ang sabi po niya ay cyber libel raw, no? At ang nakasakit dito is isa ito si Jun Abines sa mga ininbitahan sa TRICOM, no? Yung mga vloggers, kasama po itong si Jun Abines sa 30 plus na mga vloggers na invited. Di ko lang alam kung pumunta ba si Jun Abines, pero I think hindi siya pumunta. At heto ngayon, umiiyak at galit na galit dito kay Torre. No, si Diwata Torre, galit siya. Kasi naman po, napapansin natin, medyo po pang-aabuso. This is ayon kay Jun Abines. At tayo po ay naniniwala dito sa mga sinasabi niya. Na parang inaabuso na siya dito sa mga ginagawa ni Torre. Pinasok yung kanyang bahay, nag-serve raw ng warrant. At sabi pa nga niya doon, may warrant raw ng cyber libel. Pero ang kanyang tanong, bakit kinuha ang kanyang personal computer at saka yung kanyang mobile phone, kanyang cellphone? Sabi niya doon, ang nakakasakit dito sa yung napakinggan natin, meron doon mga... I'm not so sure ano ba ang dahilan bakit kinuha ang kanyang personal computer? Ano ang dahilan bakit pati cellphone niya kinuha? Nasasaktan itong si Jun Abines kasi meron doong mga conversation na mahalagang mga conversation po patungkol po sa mga rally, no? Na security po, no? Nanganganib po ang security ni former President Duterte kasi merong mga conversation doon kung saan pinag-usapan yun kung saang lugar ano tawag diyan, saan dadaan ang ating former President Duterte kasi for security reason nga kaya sabi ni Jun Abines, delikado po ang seguridad ni Tatay Digong dito. Okay? Kung sino man ang mga members natin sa mga maisog na nalaman itong nangyayari kay Jun Abines, no? Pakisabi na lang po sa security team ni Tatay Digong na I think babaguhin nila kung saan dadaan si Tatay Digong dyan sa rally na yan. Okay? Kasi po, itong si Jun Abines po, he is not so sure kung anong gagawin nila doon sa kanyang personal computer. Kasi private yun 'Di ba? Private yun. Hindi yun dapat pakikialaman sa mga tauhan ni Torre pero kinuha. Okay? Ano bang nagawa nito ni Jun Abines? Yan ang alamin natin. Sabi pa nga ni Jun Abines, baka pang-fishing na naman ito. Dahil wala silang mahanap na ebidensya, so they need to confiscate this computer and mga cellphone niya. Unfair naman talaga yan. Kasi kung ikaw po ay mag-serve ng warrant of arrest for a cyber libel, see to it na ikaw po ay may ebidensya sa pag-aakusa mo dito sa tao. Di ba? Yun ang pagkakaalam natin dito Di ba? Kapag ikaw ang nang-aakusa sa tao for cyber libel, kung ano man ang inakusa mo sa kanya, patunayan mo yan na yung mga accusation mo, totoo. Hindi yung papasok ka sa bahay ng inakusahan mo, tapos kukuha ka ng mga ebidensya doon o kung anong mga investigasyon ninyo. That is very unfair po. Okay? So sa vlog na ito, atin pong pakinggan itong si Jun Abines. Ito, ngayon lang ito kalalive lang ni Jun Abines. Okay? Bago lang natapos ang kanyang live
at tayo po ay magre-react dito sa kanyang mga sinasabi dahil po matindi po ang nangyari sa kanya ngayon. Ngayon lang. Okay? And also, dito natin malalaman kung saan marami nang nagsasabi na is it already silent martial law? Kasi sa nangyari po ni Jun Abines, napapasukin na lang ang bahay ng mga vloggers. Kung nangyari ito sa kanya, pwede rin itong mangyari sa atin. Pwedeng mangyari kahit sinong mga vloggers dyan. Nasaan na po ang freedom of speech natin dito? Sana naman pakiliwanag, Diwata Torre, kung saan at kung ano ang nilabag ni Jun Abines na kinasuhan nyo ng cyber libel at bakit nyo ginawa ang pagsalakay sa kanyang bahay. Okay? Pero bago natin yan ipapakita itong video ni Jun Abines, paki-like muna at saka paki-share itong video na ito ha, para marami po ang makaalam. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, kung bago ka pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Kasi kung mag-subscribe kayo, you will be updated sa ating mga balita and ma-notify ang inyong mga cellphones kung nagla-live na tayo o kung meron tayong bagong upload. Okay? So, importante yan. Sabay-sabay mo nang mag-subscribe sa mga bago pa lang. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba? Okay, without further ado, pakinggan po natin si Jun Abines, leader ng Maisog, Cebu, at pakinggan natin at magre-react tayo sa kanyang mga sinasabi. Okay, Jun Abines, pasok. Isa sa lead convener kagabi, 12 a.m. in the morning, pumasok ang... Ito nagla-live siya pero hindi niya gamit ang kanyang account. Kasi yung account raw niya ay deactivated na. Okay? At least isang dosinang police, mostly from Manila, with a search warrant. And I was shocked kasi if they are to file a case against me of cyber libel, bakit nila kukunin yung cellphone ko if they have the evidence? Kasi normal sa case, if you have the evidence, you have to show the court that you have an evidence and arrest me. Una yung warrant of arrest, ito baligtad. Inuna nilang kunin yung cellphone ko at PC ko, personal computer ko sa bahay. They barged in at middle of the night and refused me to have my lawyer witness. Ito yung ito yung hilig ni Torre, in the middle of the night. Naalala ko tuloy itong ginawa nila sa KOJC. Ito rin, di ba? Sinong hindi magka-trauma niyan, Torre? Ha? Ang kapal mo talaga, Torre. Demonyo ka talaga. Sa ginawa ng mga pulis. I have nothing against the police na bumarch because pumasok sa bahay ko kasi they are under the instruction of the big boss, lalo na ni General Torre na namimihasa na sa pag-violate ng mga people's right, mga basic rights. So si General Torre namimihasa na to silence anyone. If he can silence the KOJC, which is a very powerful group, a very big group, sino ba naman si Jun Abines? Ordinaryong tao lang tayo. Naging lead convener ako sa Cebu Maisog Rally kasi talagang pagod na ako sa kalokohan ng gobyerno natin. Pero anong ginawa nila? The night before na mag-rally, pumunta sila 12 a.m. at saka yung style nila sa pag-search, it took them 4 hours. They really tried to parang wear me out. Kaya naman nilang kunin yung cellphone ko in 30 seconds eh. Tapos yung PC ko in maybe 10 minutes.
but they have to probe yung cellphone ko, dina-download nila yung laman. I think pinano nila tinatransmit nila sa Manila yung content ng cellphone ko without my authority, with my verbal disagreement. Sabi ko, that is illegal. You have no right to tamper my cellphone, pero ginawa pa rin nila. Pumasok sila, kinuha yung cellphone ko, sinaksak sa laptop nila, dinownload yung mga laman. So basically, my cellphone was tampered. Dapat ebidensya yun eh. If I really committed a crime against General Torre na human rights violator, bakit kailangan nilang kunin yung cellphone ko, magkuha pa sila ng search warrant if they can just file directly a cyber libel against me if they have the evidence? So ang ginawa nila, they did a search warrant. They issued a search warrant in the middle of the night before the rally, knowing I was one of the core group, para lang hindi mapagbigyan ng mga Cebuano na makapag rally, kasi yung mismong grupo ko sa lead convener puro volunteers. Tulad ngayon, hindi pa ako nakatulog kahit isang oras, kahit 30 minutes, hindi ako nakatulog. Kasi I feel violated, I feel harassed, I feel disrespected. And wala na ni paglaong nga nasod. They will harass anybody. If they will harass PRRD, if they will harass Inday Sara, sino ba? Kinsa man si Jun Abinis. I'm not crying dahil naawa ko sarili ko. Naawa ko sa mga Pilipino. Mas naawa nga ako kay Tatay Digong. Mismong mga pulis na tinulungan ni Tatay Digong, walang ginawa. Ang mga pulis natin, karamihan duwag. Kinsa man ang mulaban sa Pilipino. Kada adlaw gusto nila pildihon ang Duterte. Mismo si Sara niingon, gusto nila patyon si Sara. Ako, Jun Abinis, ultimo, pwede po ko nilang patyon. Ang harassment gahapon, wala rato. Katiting lang ang harassment para sa ako Pero ang ako alang yun, sana mga Pilipino, ilabas na natin tapang natin. Kasi kaya nilang isa-isahin ang mga lumalaban sa bangag administration. Papayagan ba natin na basta-basta na lang yung mga Duterte isa-silence nila? Papayag ba tayo sa mga kernel na matatapang ikukulong nila? Papayag ba tayo na ordinaryong mga vlogger ikukulong nila? I am not crying for myself. Malalaki na yung anak ko. I am crying because walang tapang ang Pilipino sa ngayon, at ang PNP, military natin, parang tinitinglan lang nila yung leader na matino na si Duterte. Si Inday Sara, binubuli, hinaharas, kihadire, kihadito. So I'm just overwhelmed how crazy, how audacious, how kapal ng mukha ang administration na to. They will try to silence anybody. They will do everything to intimidate the Filipino. Rally pa lang ang ginagawa natin dito sa Cebu. Rally pa lang.
ang mga Cebuano very excited na makita nila si Digong, because Digong is a symbol of uprightness sa leader. Digong is a symbol of integrity. We are longing for that kind of leadership. Kaya ang mga taga Cebu, masaya na pupunta si Digong. I am a volunteer. I spend my own money. Nobody is paying me to join Kormaisog. I just want to show every Filipino na magsakripisyo tayo para makita ng gobyerno nagkaisa tayo. Tapos, naawa ko kahit si Tatay Digong walang budget pupunta dito. I was told hirap si Tatay Digong sa budget. Kahit yung rally, walang budget. Nagmamakalimos yung ang core group, kahit mga barricade lang, nagmamakalimos para lang makita ng mga tao na nagkakaisa ang mga Cebuano. Si Tatay Digong hindi nagnakaw. Gusto niyang pumunta rito pero mismo yung expense hindi niya kaya dahil hindi siya nagnakaw. Pero tingnan mo yung gobyerno natin, 4.3 trillion ubos na in 2 months. Kaya sa mga Cebuano, mga bay, magpakita ta nga nagkahiusa ta. Okay ra ko. Ila kong harason kadadlaw. Actually, wa ko mahadlok nga ila kong harason kadadlaw. In fact, pwede gyud ko patyon ni General Torre. General Torre, duwag ka. Mukha kang pera, General Torre. Pwede mo akong mapatay, pero hindi mo ako mapapatahimik. Demonyo ka, General Torre. Mukha kang pera. Ang mang PNP, ginawa mong binaboy mo ang PNP. You can file all the case you can file against me. I don't care. You can go to my house. You can kill me. You can shoot my house. It's okay. Para makita ng mga Pilipino gaano kakademonyo. Bongbong Marcos. Wala nang utak yan si Bongbong Marcos. Tayo mga Pilipino, nag-ikot na yan sa Bacolod. Wala nang pumapansin eh. So, ang panawagan ko sa mga Cebuano, magkaisa tabay. Adnihita karon diri sa Mandawi, atong punon, atong ipakita. Peaceful lang ta, walay violence. Nag-expect ko nga kining harassment sa ako as lead convener, kaming tanan mga maisog nga core group nga naay mga panginabuhi nga tarong ila pong harason na anay mga subpina nag-adto na sa ilang mga balay, gibalik-balikan na ilang balay og subpina akong mga kauban, pero wala mi magpatarog. Sige lang, ang usan ako kauban na subpina siya bay na ako'y subpina nagbalik-balik na lang ako. Ang akong anak nahadlok, dalawa na ko kaanak kay namugos og sulod ang mga pulis. Daghang kayo sila just to get my cellphone. Anong sabi nila? Trabaho lang. Tito, trabaho lang yun sa mga pulis. Pero mga pulis naman, sir, wag nating hayaan na wala na yung musukol ani nga gobyerno. Wala nang dignidad ang Pilipino kung bababuyin tayo ng Tory na yan. Ano bang meron si Tory? Tapang lang, apog lang yan si Tory, pero walang dignidad yan. Ang meron kay Tory, Diwata Paris Overload. joke lang. Nakakagalit na kasi si Tory. Walang respetar yan sa mga Pilipino. So, karon gabi makita ni Bongbong Marcos, ni Tambaloslos at ni Tory nga ang mga Cebuano pro Duterte. Ito mga audience ko dito sa Donmar TV na mga taga Cebu dyan suportahan natin itong rally po ni na June Abines. Okay, di po tayo makapunta dyan kasi medyo malayo pa dyan ito sa amin.
Pero alam ko through this video makatulong tayo na pumunta kayo doon. Okay? I'm encouraging everyone para ipakita natin ang pagkakaisa ng mga Pilipino na ayaw na po natin itong ginagawa ng mga buhaya ng mga leaders na ito. We love Duterte because he served the country. Every time I speak good about Duterte, sabi nila binabayaran ako ni Duterte. Now I heard. Hindi ka pa nga nakita si Duterte. Hindi ko pa nakita in person si Duterte. Pati si Sara. Mismo si Sara, hindi ko yan nakita. Ordinary citizen ako na nag-volunteer para lang magkaroon ng platform ng mga Cebuano. Yung karaban, pera namin yun mga convenor. Nagbigay kami ng mga sariling pera namin. Pero anong gusto palabasin ng administration? Bayaran kami. Bayaran. Hirap na nga si Tatay Digong pang-eroplano lang sa grupo niya. Hirap na nga kami sa kahit barricade lang. Marami kaming utang matapos lang yung area ng rally. Gagawin ng lead convener kahit magkautang-utang kami para lang magkaisa ang mga Cebuano. Hindi kami pumunta sa mga may pera dyan. Hindi kami pumupunta sa politiko. Kahit magtanong ka dyan sa mga politiko, sinong hininga namin? Hindi nga namin pinapunta karami ng politiko na local Kasi ayaw namin sabihin na namumulitika. Laban ng mga Pilipino to. Araw-araw may namamatay na mga bata, mga babae, mismong mga pamilya, kinakatay ng mga tatay nila dahil sobrang dami ng adik. Tapos sasabihin nila Marbelatore na less ang crime, 60% lower. This is my first live kasi talagang I cannot believe gaano kakapal, gaano ka-greedy, gaano kawalang hiya ang administrasyon na to. At alam ko yung harassment na ginawa nila, na i-raid yung bahay ko, sample lang yun. Sample lang yun sa akin. Pwede nila akong arestuhin, pwede nila akong bugbugin, pwede nila akong kidnapin. Pero alam mo yung masama ng loob ko, yung mga kasama ko. Kasi yung mga kasama ko, sabi nila, sir, di kaya tayo i-harass? Sabi ko, okay lang, una akong kong preso. Yun ang sabi ko kahit yung sa vlogger na 37. I'm not afraid na ikulong ako. Pero kung may masama sa loob ko, ang mga pulis natin, ang mga sundalo, dinobli yung sweldo nyo. Hindi nyo maprotektahan yung presidente na matino. Hindi nyo maprotektahan ang mga Pilipino. I am almost sure I will die this year. Because Bongbong administration, Marbel, and Tory are evil. They will kill people for greed. Si Tambalusos, mga kawatan na sila. But I don't care. I don't care. Pero ang ano ko lang, let's unite. Let's sacrifice. Kami sa Maisog Corps, puro sakripisyo. Minsan nag-usap kami, one battle kami ni Elmer, usap kami. Wala kaming mga pera. Yung mga sideline namin, halos wala. Wala kaming, we are not earning money in Facebook and YouTube. So, sa mga Cebuano, mga boss, mga bay, atong puno ng Mandawi, atong ipakita sa tibuok Pilipinas nga ang mga Cebuano tag pro Duterte dili tungod kay pro Bisa, pareho tang Bisa, pro Duterte ta because nang hanap ta og leader nga isog og mo serbisyo sa tao. Mao na ako kanang protect inday, wa na kay lasi inday nako, wa na kay lasi Duterte nako, si Tatay Digong wa na nako na meet in person, pero I will sacrifice my time, my money, my effort, even my life para lang suportahan kay why halos isog sa Pilipino. Mga Duterte na lang ang isog. Isog man sab ko, pero mas isog man yung Duterte mo. Bitaw nga, dapat ato silang suportahan.
Si Tatay Digong wa na kusog. Mao may paralihon nato. Unsa pa man gusto nato isulti ni Tatay Digong sa ato ang mga sundalo, mga pulis. Unsa man nga klase nga hangyo, anong klaseng pakiusap ni Tatay Digong para matauhan ng Pilipino? Anong klaseng pakiusap? I don't care. Sa akin, okay na, I decided to dedicate myself on advocacy for Philippines kasi wala na tayo pupuntahan ibang lugar, isa lang bansa natin. Pero sa mga pulis naman natin, grabe. Ang mga pulis, hinaharas yung matitinong tao. Pero yung mga adik, naglipa na sa lansangan. So, I think that's my message sa mga kami dito sa Luzon. Tingnan nyo ang Cebu, nagkakaisa kami. Kahit hinaharas kaming maisukor group, it's okay. Patuloy kami. If one of us will die, that's okay. 120 million tayong Pilipino. Pwedeng pumatay si Bangag, si Tambaloslos, at si Tory. Pwede ang pumatay ng 10, pwedeng pumatay ng 100, pwedeng pumatay ng 1,000, pero 120 million tayong mga Pilipino. Payag na ako, una akong tirahin nila. Maligo na tayo. I live a full life. Hindi ako mayaman, but I have experienced life. Tama na yun sa akin. Pero ang masama sa loob ko, na parang nag-aantayan tayo, sino bang tatayo? Sino bang lalaban? Sino ba yung puprotekta? Puro na lang tayo Duterte. Puro na lang tayo Duterte. Kaya nga dito sa Cebu, nag-usap kami ng Maisugkor Group. Sabi ko, okay, let's elevate this movement. Kasi panalo tayo sa social media. Kaya nga tayo sinasilent eh. Hinaharas tayo. Pero yung social media can only do so much. The true thing that can make change is action. Kaya pupunta tayo sa kalsada. Kaya last Sunday nagkaraban tayo dito sa Cebu. At ngayon ngayon mismo I check parang umuulan. But I think Cebuano will still come. Pumunta nga si Tatay Digong kahit hindi na halos makalakad dito sa Cebu, pupunta pa rin yung matanda just to inspire us. From Mindanao to the airport to the rally, kita mga Cebuano dili ta makabaktas kutob Mandawi to prove ourselves nga nagkahiusa ta. Ang ako ara, makita lang ko ni Tatay Digong nga isog gihapon ug makasagit ra kog Duterte. Good na ko. Makita lang kong mga Cebuano, bisag 10,000, 20,000, happy na ko. Kaya nga no, bahalag, gamay ra, basta puro isog. Kung saan man ang daghan, pero walay klaro. Sa media nga pala, maraming media na tumatawag sa akin, wala na yung number ko. Kasi kinuha nga ng pulis. Sila na access sa inyo. So wala na akong so I have to use the yung ng itong account na to. May mga comment. I'll read some comment. Okay, Bring them. Yan basing sa ating obserbasyon dito kay John Abines, isa ito, alam mo, sa totoo lang nakakatakot na to eh. Kasi po, may bihira na lang ang mga nagsasalita ngayon eh. Mga vloggers at very passionate itong si John Abines na to organize rallies like itong sinabi niya, tapos patatahimikin ng mga gobyerno natin. Nakakatakot kasi po wala na tayong chance para i-express natin yung hinanaing natin sa gobyerno. Kaya nga, sa previous vlog ko, lagi kong sinasabi sa inyo na we must exercise democracy. Sa demokrasya po,
kung ano po yung nakakarami po, doon tayo. Well, yung mga rallies na yun, hayaan nyo yun. Kung kayo po yung mga chief PNP, mga general kayo, you are there just to look around whether meron bang mga violenting nangyari and to secure the people na nagrarally. No, na walang away. Yun lang ang trabaho ninyo. Pero kung magsisigaw-sigaw sila dyan sa daan, kung ano ang gusto nilang iparating na mensahe sa gobyernong ito, hayaan nyo yan. Dapat nga magpapaliwanag itong si Torre patungkol dito eh. Oh. Kung meron kayong reklamo dito kay Jun Abines for cyber libel, magsampa kayo ng kaso sa korte o nakasampa na ba kayo? Bakit warrant of arrest na? Ano ba kung sinampahan ito ng cyber libel itong si Jun Abines at sinabi ng korte na may probable cause at dapat nang simulan ang kasong ito, bakit kailangan yung kunin yung computer at saka cellphone niya? Dapat kayo mismo ang magpapatunay na may ginawa siyang cyber libel. Kung siya po ay, kasi I believe itong si Jun Abines po, hindi po ito nagla-live eh. Hindi po ito nagsasalita sa media like this na magla-live siya. Sabi nga niya, this is the first time na nagla-live siya. Ang sa kanya raw is sumusulat siya at tapos pinopost siguro niya sa social media. Kung meron kayong nakitang pagkakamali, cyber libel against ni Jun Abines, magsampa kayo ng kaso. Magpresenta kayo ng mga ebidensya ninyo. Hindi yung pasukin nyo ang bahay ng tao, kunin nyo yung mga computer, kung tama nga, phishing yan ng ebidensya. 'Di ba? So sa kapwa ko vloggers, ito po ay parang mag-ingat-ingat po tayo. Kasi po, baka, ako, ayokong maniniwala ha, pero parang mukhang nagkakatotoo na po itong mga komentaryo po ng taong bayan sa social media na para na tayong silent martial law dito sa mga ginagawa ng gobyerno. 'Di ba? Sino pa ba ang sisigaw sa mga kamalian ng gobyerno? Like sa nangyari sa 2025 national budget. Kung hahayaan natin ito, sila lang ang yumayaman. Walang mga big ticket projects na nangyari. 'Di ba? Yun naman talaga ang pulot dulo dito eh. Nag-iingay po ang taong bayan ngayon kasi hindi po nagugustuhan yung mga ginagawa ninyo. Tapos heto pa, si VP Sara, ipa-impeach nyo pa. Hindi siyempre, lalabas ang taong bayan at magreklamo. Nung panahon po ni former President Duterte, ang mga nagrarally po ay yung mga kasamahan nila ni Castro. Di ba? Yun lang ang nagrarally. At yung mga dilawan. Pero ngayon, ang dami na pong grupo, iba't ibang grupo ang nagrarally. Meaning to say, maybe you have to look back kung ano ang ginawa ninyo bilang isang gobyerno. Bakit hindi kayo nagugustuhan ngayon ng taong bayan? Ito ha. Delikado po ang seguridad ni Tatay Digong. If you can remember, itong si General Torre, sinampahan niya ng kaso itong si Tatay Digong for joking patungkol doon sa mga senador, no? Yung kill joke na ni Duterte raw sa senador. Binabash itong si Torre kasi po mismo yung mga binibiro ni Duterte na mga senador,
hindi maniniwala kay Duterte. Alam nila kung ano yung ugali ni Duterte, palabiro. Si Torre na hindi siya yung binibiro ni Duterte, siya yung nagsampa ng kaso. Oh, 'di ba? Nakakatawa. Tingnan niyo gaano kagarapal, gaano ka feelinggero itong taong ito. Okay? So, itong live natin, okay? Live pala itong recorded video natin. Dito tayo magtatapos kasi po maghintay tayo ng update sa statement ni Torre. Okay? Mag-comment, mag-react po tayo sa ating vlog. Anong masasabi ninyo at pag-usapan natin yan sa comment section. Don't forget like, share para marami ang makaalam. And sa bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Okay? Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV Balitang Totoo. Paki-subscribe rin doon para updated rin kayo sa mga ina-upload natin And sa mga nanonood at mga moderators, maraming salamat sa panonood ninyo. Always remember, kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa nangyayari ngayon sa ating lipunan. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas.